importante rin yung side ni Vice President Sara Duterte. Chiki, kunin mo na kung makikita mo dyan. Yung statement na inilabas ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Yung kanyang legal team or yung kanyang defense team ay naglabas na po ng statement kaninang umaga. At napaka-importante nung mga pahayag dyan. Sabi ni Vice President Sara Duterte o yung kanyang defense team, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool. Nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President. Yan po ang galing sa defense team ni VP Sara. Malinaw po, malinaw yun ha, malinaw po yun. Of course, bilang sila yung defense team, they will criticize yung basis nung hindi yung ginagawa ng Senado, kundi yung basis nung mismong akusasyon sa kanya. Pero at the same time, importante yung dulo, di ba Masena? Sinasabi niya na ready sila, na dapat silang mabigyan ng opportunity to present their case. O kaya ay mapagtanggol ang sarili. Harapin ng direkta yung kaso at ipakita na walang basehan yung inireklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw yun. Malinaw yun. Kasi ayaw natin, di ba, lagi natin inuulit-ulit dito, Chiki, na parang unfair sa kahit sinong inaakusahan ang hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na ibigay yung side nila or madepensahan ang sarili nila. Kaya hindi ko maintindihan minsan yung mga supporters na parang blind support na hindi, ayaw namin. Hindi po. Nandoon naipanik na doon di ba? Dumaan na sa proseso. So, kapag ka po hindi nyo binigyan ng pagkakataon yung inyo pong kinakampihan o yung idolo ninyo o yung ating vice presidente na pagtanggol ang sarili, parang pinagkait nyo na rin sa kanya yung justice. Exactly. At saka kasi kaya hindi ko rin maunawaan bakit may ilang senador na pinipigilan tong prosesong ito. Malinaw na rin naman na ilang mga legal luminaries yung nagsasabi na teka hindi option na itigil yung proceedings kasi nakasampa na yan sa Senado So, ang way to move forward is idiretso natin yung proceedings. Tingnan natin kung anong mangyayari based dun sa mga ebidensya. Pakinggan natin kung ano yung sasabihin ng kampo ni VP Sara. Inuulit-ulit din naman po ng mga senador na hindi pa naman to pagdedesisyon kung guilty or not. Proseso lang. Proseso to So, pwedeng ma-impeach, impeach na pala siya sa Congress. Pwede siyang ma-acquit, pwede rin siyang matanggal. Diba? Actually, based on numbers, ang laki ng possibility na ma-acquit. Na ma-acquit siya. Exactly. Based on numbers. So, ano dapat ikatakot yun doon, di ba? So, pero kapag kasi left in the hanging, parang puro mga expose na lang lalabas after masara to, kawawa yung akusado. Kasi saan niya pang plataforma iahayag yung side niya sa pero, media. Of course, ang isa ko pa rin na gustong maunawaan kasi di ba yung proposal na from 7 na impeachment Articles of impeachment. Baka pwedeng 2 na lang ang gawin para matapos doon sa 19th Congress. Ito yung suggestion ng House of Representatives. Kaso mukhang hindi naman din pabor yung ilan Diba? Na parang teka lang 7 yan tingnan natin kung ano mangyayari. Although yung nakausap natin before, di ba, sinasabi niyan, tingin nila pinakamabigat dun sa 7 articles of impeachment, yung threat. Yes. Kasi ang gusto nilang mangyari, from 7 to 2, kasi gusto nilang i-fit dun sa panahon na available. Hindi man pwedeng ganun. Sabi nga ni, di ba, Congressman Rog Gutierrez, mukhang hindi kakasya talaga yun. It's not enough time. Pero may mga nagsabi na rin naman ng mga legal experts na pwede naman simulan na doon sa pinakamabigat. Kasi once na natapos na yon, okay na. Mas mabilis na yung procedure. Actually, kung na-convict doon, tapos na. Meron ng desisyon. Kaya kaya minsan napapaano na lang ako pag nakikita ko yung mga nagko-comment na parang unfair kayo doon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Actually, mas unfair kayo na supporters niya kung haharangan nyo to.
kasi hindi siya bibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Which is gusto niya. Na gusto niyang gawin. Oo. Yun mismo sa statement niya, sinabi niya sa dulo Yes. di ba? Oo. Sabi ng defense niya na ready sila at gusto nila na maipaliwanag yung side ng vice presidente. Although sinasabi dun nung kampo ni VP Sara na ano daw to, 'di ba, constitutional mechanism, hindi naman siya yung parang political harassment dapat. But the thing is, this is political in nature. Aminin natin at sa hindi. Political in nature talaga siya. Hindi mo kailangan na maging abogado para maging bahagi ng impeachment court. Kahit na hindi ka magaling sa batas, basta senador ka, pwede kang, kasama ka dyan. Wala tayong magagawa. Kaya diba? nga sabi, di ba, ni Senator Coco Pimentel, let the process run. Kung gusto nyong i-acquit, di i-acquit nyo. Pwede namang i-acquit. Yes. May boses naman kayo dyan Basta ang importante, sumunod sa batas. Let the process run its course. At saka syempre, gusto rin nating makita as ordinary people yung mga ebidensya rin na ipepresent. May basis ba yung mga accusations nyo against the VP or wala? Baka gawa-gawa nyo lang yan. At least malinaw. Although yung iba doon sa mga senador natin, parang as early as now, kahit wala pang pinepresent na evidence, parang malinaw na rin naman kung ano yung magiging decision nila. Kaya nga sabi ko, kung numbers na lang ng pinag-uusapan dito, yung kung verdict na agad parang ang dali ng hulaan Sa ngayon pa lang, sa posisyon pa lang. Yung mga speech pa lang kanina, alam niyo na kung sino yung sino-sino at saka ano yung bilang. Diba? So ano yung dapat ikatakot kung in an opportunity for the Vice President to present her counter dun sa mga ebidensya laban sa kanya. Pero alam mo, maganda rin yung ipinupunto ni Senator Coco Pimentel kanina na ang nasa trial ngayon, yung mga senador. Kasi yung magiging imahe, yung tingin ng mga tao, depende sa magiging desisyon nila sa usaping ito. Hoy, ano na? Di ba? So nakikita nyo po ay file pa rin yan dahil ang talagang sesyon, nakita nyo po kanina, nakalagay doon ay naka-standby pa rin po, meaning naka-break pa rin po ang mga senador. Mula natin isipin, nagdi-dinner sila kahit dinner time, kasi merong talagang importante. Sabi nga, pinaalala ng isa sa mga anchors natin kanina, may motion they have to act on it. They have to decide on it. If they want to delay it for another day, they should do it on the floor.